Ayan mga karekontek, meron na naman tayong pasyente na Hisense LED TV na ang issue ay nagpa-power on naman siya. Kaso mo wala siyang display. Shoutout muna tayo sa may-ari ng LED TV nito kay Mr. and Mrs. Randy Saludar na masugid nating customer. At sa unit na to mukhang tayo pa lang yung mauuna mga karekontek. Ang seal warranty niya ay buo pa. Kaya wag na nating patagalin. Ano pa ang inaantay nyo? Ida-diagnose na natin kung makikita natin yung logo. Ayan. Pero mukhang malabo yung pagkakuha natin. So talas-talasan nyo yung mga pagningin. Tulungan nyo akong mahanap ang logo na Hisense. O di kaya yung high man lang. High. Ayun. Mga kulay light blue ba yun? Yun na yun. Nakita nyo ba mga guys? Nako. Isa pa. Isa pa. Isa pang attempt. Oh, ayan, ayan oh, hi. Yes, ayun, tapos bigla na lang siyang nawala. Dahil ang issue natin ay wala tayong display, magme-measure tayo ng output dito sa kanyang power supply dito sa backlight. Aabang tayo dito kung ano yung mami-measure natin. Sige, ipa-plug in na natin, then abang tayo. Tingnan natin kung ano yung masusukat. Tingin na lang kayo sa ating multimeter. Ayun oh. Oops. Mata-mata. Yun. 97. 90. Bumaba. Ayan. Pababa ng pababa. Spaghetting pababa. Ayan. 62 na lang. 59. So, hindi siya nagtutuloy yung power niya. Hindi siya nag-oscillate ba? Kasi, meron dyan pundi or shorted na LED bed o backlight. Kaya, ano pang inaantay natin? Total, alam na natin yung issue. Mag-request tayo ng pamalit na backlight o strip para dito. So, habang inaantay natin yung ating pamalit na backlight, ay ayusin muna natin yung ating nakita na bloated capacitor para maagapan natin ang pagkasira. Kasi baka maging bakit job pa natin to sa huli pag hindi natin inagapan yung pagpalit sa bloated na capacitor. Saan na nga ba yun? Basta nandito yun kanina eh. Mga karekontek, ayun oh, yun, nagpakita. Ano ba yan? Ang likot mo naman, Mr. Rekontek. Ayan. Yan katabi ng green na capacitor. Yan, bandang taas. Ito oh. Yan. Yan yung buntis na capacitor. Kaya palitan na natin. Kahit hindi nakikita ng ating customer, nalalaman natin bilang mga technician ay alam na natin na yan ang magiging kasunod na problema. Pero sa ngayon pa lang ay palitan na natin para hindi na mamroblema yung may-ari sa katagalan. Para may quality naman yung ating gagawin at pagre-repair. Habang may quality yan, magtitiwala si customer. Pabalik-balik lang yan na magdadala ng mga appliances o di kaya ay mai-recommend niya tayo sa iba pang mga kaibigan at mga kakilala nila. Doon kay Mr. Rekontek, maganda gumawa yun at may quality, mapagkakatiwalaan. Ganern. At eto na nga mga karekontek, ang katunayan na natanggal na natin yung bloated capacitor. Kailangan natin palitan yan ng the same value, 16 volts na 470 microfarad. Ito po, hawak-hawak ko na yung pamalit. Antay-antay lang mga karekontek at akin nang install yung kanyang capacitor. Ayan, idinodot-dot ko na para medyo mapabilis tayo habang nagwi-wait tayo doon sa pamalit na backlight. Install muna natin to. Balikan ko kayo pag ito ay akin nang naikabit mga karekontek. Ito na, putulin lang natin yung mga excess na paa para maging malinis tignan. At ayun, dumating na rin yung ating pamalit na backlight. Saglit lang at buksan ko yung likuran ulit. So ayan na, ang isang set ng backlight atin nang natanggap mula sa online seller na Shopee. Bekene men. Magkaroon ako ng panibagong DBM. So buksan na natin. At ating check upin kung bagong set ng backlight. So ayun nga mga karektontek,
As you can see, atin nang ilalabas. Goods na goods naman itong ating natanggap na parts mula sa Shopee. Maganda ang kanilang pagkakabalot. Kaya ikabit na natin. Buksan na natin yung ating panel. At ganito nga mga Karekontek, yung pagbubukas ng panel ay iingat-ingatan lang natin dahil napaka-critical po ang pagbubukas nito. Kung hindi po kayo qualified na technician at nag-a-attempt lang kayo na magpalit ng backlight, ay todo ingat po kayo kasi pag nag-crack po yung LCD nyo o panel, kahit konting sulok lang yan, ay bye-bye na ang inyong LED TV. Kaya kung may budget lang din naman kayo mga customer, ay paglaanan nyo na ng bayad para hindi po maging doble ang maging problema ninyo. Kung gusto nyo po ay dalhin nyo po dito kay Recontech para po ay matulungan kayo sa inyong problema. Hindi naman kamahalan ang ating charges dyan mga Karekontek. Tamang presyo lang, pangmasa. So para hindi kayo mainip mga Karekontek at viewers ko na nanonood ngayon, ay nag-fast forward na ako. Ayan na, tanggalin ko na yung frame at iaangat na natin yung top board. At kung itatanong nyo mga Karekontek kung bakit top board ang tawag nito kahit nasa baba, ay hindi ko rin alam. Siguro ay baliktad talaga yan, top board. Tapos yung picture niya ay in-invert nila para lang umayon doon sa ating paningin. So pinakataas talaga yan ng panel, kaya ang tinatawag dyan ay top board. Yun ang aking pagkaalam dyan. Pero kung sa malalim na dahilan, mga Karekontek at viewers ko, ay hindi ko po talaga alam. Nasa baba naman, kaya dapat ay bottom board. So tanggalin na natin yung pinagpatungan ng panel. Ito yon. May mga lock lang naman yan na maliit. Tulungan lang natin na maibuka. What? Para matanggal, palibot. Yun lang po ang ating precaution dyan mga Karekontek. Pag nakalas na po yan, katulad niyan ginagawa ni Mr. Recontech, ay naiangat na niya. Ang sunod dyan ay yung diffuser. Pag natanggal na po yung diffuser dyan na 3 patong, ay kikita mo na po yung backlight. Then dahil ang backlight natin ay isang set na, ang tawag dyan ng mga technician ay plug and play. Wala pong kahirap-hirap. Same po yung kabitan ng wire, kaya napakadali lang po palitan. Dahil mabait yung ating customer, bumili na lang siya ng isang set, ay hindi na tayo niya masyadong pinahirapan. Kaya naman, lagyan natin quality yung ating trabaho. Okay, docs? Katulad ng nabanggit ko sa bandang unahan na plug and play lang tayo, kaya mapapabilis yung ating trabaho. Ayan, ito na yung pinaka-last strip na ating ikakabit. Hihilahin mo lang yung kanyang connector, tapos tanggalin mo siya sa pagkakaipit, and then ilagay mo yung bago. Ayun na, tapos na mga Karekontek. Fast forward na tayo para doon sa pagtetesting kung ito nga ba ang tunay na dahilan ng wala siyang display. Abangan sa banda-banda riyan. Okay? So ayan na mga Karekontek at mga viewers ko, yung diffuser na po yung ating ibinabalik. Ayan, iniingatan lang natin na makrak dahil nakakahiya naman sa customer. Basta sure lang tayo sa ating gagawin mga Karekontek. Medyo may kabagalan yung pag-install ng mga glass or panel natin, pero tinitiyak natin na walang magiging problema sa bandang huli. At ito na nga yung panel. So dito tayo magkakaroon ng precaution mga newbie at mga daddy na nag-a-attempt na magpalit ng backlight. Ito po yung pakiingatan nyo. Yang connector ng parang gold dyan na 4 or 3. Yan ang tawag na flex cable. Pag yan po ay napunit mga daddy at mga newbie, ay wala nang saysay ang inyong TV. Kaya ingat-ingat sa pagkakabit ng panel. Then wait nyo ako sa ating pagtetesting. Sa kadahilanan na ayaw ko kayong mainip mga Karekontek, ay yung mga binaklas nyo ay
kung paano nyo lang din inalis, ay ganun lang din po ninyo ibabalik. Baka kasi sabihin nyo, hindi mo naman pinakita, Mr. Recontek, kung paano mo ibinalik yung mga parts. Siyempre, tatandaan nyo na lang po yon. So, dito na tayo sa pagtetesting para hindi po kayo mainip sa ating paggawa. Maiksi lang naman po ito, mga 12 minutes lang. O ayan, lumabas na ang Hisense, mga ka-Recontek. Ibig sabihin, tama yung ating hinala o tama yung ating diagnosis na backlight yung problema. So, eto na. Testingin na natin sa tunay na buhay. Uy, thumbs up pa si Mr. Recontek. Medyo natuwa na siya. So, eto yung mga adjustment ng brightness at sa mga contrast ay atin mo nang isi-settings. Ayan. At saka yung mga picture quality ay atin din aayusin para pagka tumesting tayo mamaya ng video ay medyo maganda naman sa paningin. Diba? Oh yeah. Tama ba? Heto na, subukan natin sa TV Plus. Ay, Royal Cable pala. O ayan, kita nyo na. Bye bye everyone. Don't forget to subscribe.